Good evening po sa lahat ng mga anak ng Diyos na alam kong pinagpapala ng Panginoon. Ngayon po ay araw muli ng Panginoon, araw na Kanyang ibinukod upang siya isambahin natin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po? So before we proceed, tayo po muna ay mag-pray. Heavenly Father, we come to your holy presence tonight. Salamat Panginoon for giving us another day para Panginoon sambahin at dakilain ang banal mong pangalan. Bigyan ka po ng karangalan at magkasama-sama kami magkakapatid upang ikaw, Panginoon, ay parangalan, upang hangaan ang dakilang gawa mo sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, hayaan mo lang na patuloy namin na makita ang kapangyarihan mo na kumikilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka namin, Lord, na bigyan ng ngiti sa labi mo, O God. Sa mga salita mo, Lord, na mahayag, patuloy mo itong pagpalain. At loobin mo, Panginoon, na kami patuloy na matuto, maging matibay at matatag kami sa aming mga pananampalataya. At patuloy namin, Lord, na matagpuan ang habag at awa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming tulungan na magkaroon, Panginoon, ng unity. At idagdag mo, Lord, sa aming pananampalataya ang mga salita mo na aming pumapakinggan sa gabing ito. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So, this is our first time, na magkaroon po ng Sunday worship na gabi. So, kasi po kanina ay nagkaroon po tayo ng face-to-face sa church, So, salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong dalawang service, So, patuloy ang Lord na mag-provide ng ating mga pag-aaralan ng kanyang mga salita na ating papakinggan. So, ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay sulat po ni Santiago. So, sumulat po si Santiago dahil gusto niya po na ma-equip ang kanyang mga mambabasa dahil kailangan po natin na magkaroon ng progress. So, paano ba magkakaroon ng progress or paglago? Magkakaroon po ng progress ang isang mananampalataya kapag gusto niya at tinutulungan niya ang kanyang sarili. So, ang tao na hindi tinutulungan ang kanyang sarili na lumago sa pananampalataya, wala po yung progreso. Stagnant po ang kanyang pananampalataya. At ang kanal, kapag stagnant po, pinamamahayan ng kitikiti at bumabaho po ang tubig. Nagiging marumi ang tubig. Ibig po sabihin, ang isang tao na stagnant ang faith ay madaling matukso at madaling magkasala. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay from the book of James, and it is about hearing the word, doing the word, and showing the word. In Tagalog po, paano papakinggan ang salita ng Diyos? Paano ipapakita sa ating buhay ang salita ng Diyos at paano makikita sa ating buhay ang salita ng Diyos. Sabi po ng James chapter 1 verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sabi po sa James 1 verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita, ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni Numan na siya relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso.
Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salitang ating binasa. Paano po tayo makikinig ng Word of God? So kapag tayo po nakikinig ng salita ng Panginoon, we need to be serious in hearing God's Word. Ang nais po ng Panginoon ay makinig tayo ng tunay, tapat at totoo. Possible kasi, andyan ka nga nakaupo at nakikinig pero ang isip mo naman kung san-san sumusuot, kung ano-ano ang iniisip. Now, papaano ba malalaman na talagang nakinig ng maayos ang isang tao na nag-attend ng church? Dapat po meron po siyang natututunan. Meron po siyang natatandaan na kapag tinanong po siya about the preaching, meron po siyang maisasagot. Sabi po kasi ni James, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Bakit po ganito ang payo ni Santiago? Dahil kapag sinunod po natin ang kanyang payo, lalago po tayo sa pananampalataya. Magkakaroon po ng paglago sa pananampalataya ang isang tao kapag nakinig siya at sumunod sa salita ng Diyos. May dahilan po ba para hindi natin mapakinggan ang salita ng Diyos? Meron po. May mga hadlang po para hindi natin mapakinggan ng maayos ang salita ng Diyos. Ano-ano ba ang mga hadlang para hindi po natin mapakinggan ng maayos sa salita ng Panginoon? Number 1, bad attitude. Ano po? Kapag meron po tayong bad attitude, ito po isang hadlang para hindi po natin maintindihan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, or isang bagay na makakahadlang sa ating pakikinig ng salita ng Diyos ay ang pagkakaroon po natin ng masamang pag-uugali. Ano-ano ba ang halimbawa ng mga bad attitudes? Dishonest, distant, envious, hostile, indifferent, intolerant, pessimistic, prideful, resentful, rude, aggressive, arrogant, blunt, callous, selfish, suspicious, unemotional, and untrusting. Sa Tagalog po ay ito po: hindi tapat, malayo o laging nag-iisa, maiinggitin, laging galit, walang pakialam, hindi marunong magparaya, laging merong negatibong pag-iisip, malungkutin, mapagmataas, laging masama ang loob, bastos, agresibo, mayabang, mangmang, makasarili, nagsasalita pero walang kabuluhan ng kanyang mga sinasabi, at lagi pong naghihinala, walang emosyon o walang pakialam, walang tiwala sa kanyang kapwa-tao. So ilan lang po yan sa mga bad attitudes na dapat po nating iwasan. Dapat po na hindi natin maging ugali. Ano ang hadlang para hindi natin mapakinggan ng maayos ang salita ng Diyos? Pangalawa po, too much talking, not enough listening. Siyempre, kapag marami kang sinasabi, kapag daldal ka ng daldal, hindi mo mapakinggan yung sinasabi ng iyong kausap. Hindi mo mapakinggan yung sinasabi ng iyong kapwa. Yung dapat po, nakikinig tayo, ang tama, makinig tayo without interrupting the one who is talking. So, alam niyo po ba ng estimated na nasasabi or nasasalita ng isang tao ay 18,000 words sa loob po ng isang araw. Sa loob po ng 2 weeks, 200 pages ng papel, back to back, kapag isinusulat ang sinasabi ng isang tao. At alam nyo ba, 230 books within a year ang kaya pong salitain ng isang tao. Napakarami po ng ating sinasabi sa bawat araw. Ganon po tayo kadaldal. Ano po? So pagdating po sa Word of God, mas mahalaga po ang manahimik tayo at makinig ng salita ng Panginoon. Kagaya ngayon, ako po nagsasalita. So anong gagawin nyo? Dapat po, dyan sa kabila,
sa likod ng camera, tahimik kayo. Walang nag-uusap, walang nagkukulbitan, walang walang nagkikilitian. Sa halip po ay seryoso po dapat tayong nakikinig ng salita ng Panginoon. Sandaling pananahimik sa harapan ng ating Panginoon. So, kaya nga po, we must have quiet time with God. Sa panahon or sa oras po na 'yon, tahimik po tayo. Hindi po tayo nagsasalita at nasa isang tahimik na lugar tayo para marinig po natin ang tinig ng ating Panginoon. Di po ba sabi ni Jesus? Yung karanasan po ni Jesus, nang siya po'y pumili ng 12 alagad, siya po ay magdamag na nanalangin sa bundok. Siya po'y umakyat ng bundok at siya po ay magdamag na nanalangin. Bakit? Kasi po sa bundok, tahimik. Nag-iisa lang po siya. So sa mga crucial decisions, ang gagawin kung mga delikadong mga desisyon po pala ang ating gagawin, dapat pala po ay mas marami tayong oras na inilalagay sa pananalangin. Nagkaroon po ba ng mali na ginawa si Jesus? Wala po. Bakit? Dahil babad po siya sa pananalangin. Babad po siya sa salita ng Panginoon. That time, Jesus is not God. He was an ordinary person, gaya po natin. Kung nagawa po ni Jesus, kaya rin po nating gawin. Amen po ba? Kaya nga po, siya yung ating Panginoon, siya po yung ating modelo kasi dapat ang ating mga mata sa Kanya nakatuon. Diba sabi ko po, mayroon po ako isang itinuro sa inyo na kung anong nilakaran ni Jesus, yun ang ating lalakaran. Kung sa siya dumaan, yun din ang ating dadaanan. Kung ano ang Kanyang ginawa, dapat yun din po ang ating gagawain. Bakit po? Because He is our model. Ano ang hadlang para hindi natin mapakinggan ng maayos ang salita ng Diyos? Anger in our relationships, yung meron po tayong kagalit, ang isa pa pong bagay na nakakahadlang sa ating paglago sa pagiging isang mabuting tagasunod ni Kristo ay ang angry attitude. Sabi po ni Santiago, huwag agad magagalit dahil ito po ang magiging dahilan para maging manhid tayo sa salita ng ating Panginoon. Para maging balat sibuyas po tayo sa ating mga naririnig na salita ng Panginoon. Alam mo yung hindi naman ko sinasabihan, pero sabi mo, ako yun Ako ang pinaparinggan. So bakit ganun ang ugali? Kasi nga po mayroong bitterness sa kanyang puso. May kaaway, may kasamaan ng loob. So anong gagawin? Makipagkasundo po muna bago makinig ng salita ng Diyos. Di po ba sabi ni Jesus, kung nasa loob ka ng church, naghahandog ka, naalala mo, may kagalit ka pala, iiwanan mo muna ang handog mo inside the church at pupuntahan mo yung kagalit mo, makikipagkasundo ka sa kanya. Pag wala ka ng kaaway, nagkasundo na kayong dalawa, then go back to church, saka ka maghandog sa Panginoon. Pastora, bakit hindi ako pwede maghandog pag may kagalit ako? Hindi po tatanggapin ng Panginoon ang handog natin kapag po tayo ay mayroong kaaway. Kailangan muna po magpatawad tayo bago po tayo humarap sa Panginoon. Kasi po, yun ang kanyang batas and we need to obey. Ano ang hadlang para hindi natin mapakinggan ng maayos na salita ng Diyos? Anger to God. Pastora, totoo ba yan? May mga taong galit sa Diyos? Opo. Sila po yung mga taong nakakaranas ng matitinding pagsubok at mga tukso. Tukso na naging dahilan para maging magulo ang buhay nila. Na nagsasabi kay Lord na, di ba Diyos ka? Ayusin ang buhay ko. Saka ako susunod sa iyo. Nakakita na po ba kayo ng ganyang tao? Nakarinig na po ba kayo ng ganyang sinasabi ng tao? Ng tao na may attitude po na ganyan? May mga ganyan pong tao. At may kilala po akong ganyan tao. Diba? So nakakalungkot. Para may mga tao po na ganyan ang kanilang mga pag-uugali. Sa halip na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, kanila pang sinisisi ang Panginoon sa mga maling nangyari sa kanilang buhay. Sino po ba ang gumawa ng mali? Di ba ang tao?
Ang gusto ng Diyos, maging maayos yung buhay natin, maging tuwid yung buhay natin. Pero tayong mga tao, wala po tayong, alam mo yung may mga pagkakataon, hindi po tayo nag-iisip kung ano po yung magiging dulo ng ating gagawin. Banat ng banat, gawa na ng gawa. Bakit po? Because sometimes we do not understand and we do not believe in the Word of God. At kung may mga pagkakataon po na nagiging bingi tayo sa salita ng Panginoon, hilingin po natin sa Diyos na alisin ni Lord ang mga bagay na naging dahilan para maging bingi tayo sa pakikinig ng kanyang mga salita. So, paano po tayo makikinig ng salita ng Diyos? Hear God's word with humility. Kinakailangan po kapag tayo nakinig ng salita ng Panginoon, lagi pong mayroong kapakumbabaan sa ating puso. Papaano ba makikita ang humility sa buhay ng isang tao? Number 1, we must have an open mind. Kinakailangan po magkaroon tayo ng isang bukas na kaisipan. Na kapag tayo po itinutuwid ng salita ng Panginoon, hindi po tayo lalaban. Hindi mo sasabihin na, ako na naman yung nakikita, ako na naman yung pinaparinggan. Ano po, naalala ko po sabi sa akin ni Pastor Joseph, wag na wag ko raw pong gagamitin ang pulpito sa pagpaparinig. Tama naman. Ba't mo kailangan magparinig? Kausapin mo yung tao. Kasi ng tama, yun ang biblikal. 'Di ba? So kapag meron pong pagkakataon na kayo ay nasasaktan kapag ako'y nagtuturo, ibukas po ng ating mga isip na ang salita ng Panginoon magkabila ay talim, na kahit alin pong isaksak dyan, talaga pong tayo ay masasaktan, talaga pong tayo ay masusugatan. Kung nasasaktan ka at nasusugatan ka, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo pa ibinibihis si Kristo. Kasi kung naibihis na po natin si Kristo, tayo po ay patay na, hindi ba? So ang patay po ay walang nararamdaman. Hindi naaarayan. Saksakin mo man yan, hindi na yan aaray. Hindi na yan magreklamo. Bakit? Patay na yan. Patay na ang kanyang makalaman na pagkatao. Ang nabubuhay na sa kanya ay ang pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, para makita ang kapakumbabaan sa isang mananampalataya, kinakailangan po meron siyang bukas na kaisipan. At hindi po tayo lalago sa pananampalataya kung makitid po ang ating pag-iisip. Okay? Pakitype nyo nga po, hindi pala lalago ang aking pananampalataya kung makitid ang aking isip. At yan po ang katotohanan. Lalago ang ating pananampalataya kung handa tayong masaktan, handa tayong ituwid, handa tayong mapahiya. 'Di ba? Handa tayong magbigay. Doon po lalago ang ating pananampalataya. Bakit? Yan pong ilan na yan sa mga sinabi ko ang ginawa sa Panginoon Kristo. Asa ngayon si Jesus? Ano po siya sa kanan ng Ama nakaupo? Reward ng Diyos Ama sa kanyang pagiging masunurin. Okay? So, ang isang tao na meron kapakumbabaan, meron po siyang open mind, isang bukas na kaisipan. Number 2, embrace your strength and weaknesses. Kinakailangan po na intindihin natin ng ating sarili na meron tayong lakas, meron tayong kalakasan, at meron din naman tayong kahinaan. Wala pong taong puro lakas, wala pong taong puro kahinaan. Nabuhay po tayo sa mundong ito, ginawa tayo ng Panginoon na merong lakas at merong kahinaan. Bakit? Kung meron tayong kalakasan, gagamitin natin yan para tumulong sa ating kapwa, para i-lift up ang ating kapwa, para i-encourage ang ating kapwa. Ngayon, sa ating kahinaan, ano gagawin natin? Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Humingi po tayo ng tulong sa ating kapwa. Kaya nga, di ba, no man is an island because we need each other. Kailangan po natin ang bawat isa. O di ba, nag-face-to-face na po tayo kanina? Alam niyo ba, a week before the face-to-face, nag-a-assign na po ako ng mga taong makakatulong ko. Meron po mag-check sa labas, yung preparation po ng music team, may mga naka-assign na po dyan. Bakit? Hindi ko po siya kayang gawin mag-isa. Kailangan ko po ng galamay para matulungan po ako. Oo, ako ay pastora, ako ay lingkod ng Panginoon. Pero hindi po ako pwedeng
Ako lang mag-isa ang magtatrabaho inside the church. Kailangan ko po ng mga makakatulong at ganyan din po ang bawat mga mananampalataya. Kailangan po natin ng bawat isa. Halimbawa, wala po akong gift sa pag-aayos ng altar ng Panginoon. So nagbigay ang Panginoon ng tao sa loob ng iglesyang ito ng gift, nagbigay ang Panginoon ng gift sa isang tao inside this church para siya po ang mag-ayos ng altar na ito. Ngayon, kung hindi niya pa gagawin yun, magkakasala siya, paparusahan siya ng Panginoon. Bakit? Binigyan siya ng Panginoon talento pero hindi niya pinagamit sa Panginoon. So, ganun lang po yun. Wala ako nun, pero meron siya nun. So, gawin niya. Ano ang aking kahinaan? Hindi ako marunong mag-ayos ng kahit na ano. Kahit sa bahay po namin, hindi ako nag-aayos. Minsan gusto ko mag-ayos, kailangan wala na ng time. Ano po? So, may mga tao po na ang gagaling naman mag-ayos. Idodrawing nila, ang ganda nila mag-drawing. So, yun po ang kanilang strength. Pero may mga pagkakataon naman na, halimbawa, kaganya, nagtuturo ako. Strength ko yun. Pero yung ibang galamay ko, wala silang ganun na, hindi nila alam yun. So, kung anong meron sila, wala ako. Kung anong meron ako, wala sila. So, ano gagawin natin? Magtutulungan po kami. Magtutulungan tayo para tumayo ang iglesia ng Panginoon, maging matatag ang iglesia ng Panginoon, maging matibay ang iglesia ng Panginoon. Amen. Kaya nga kailangan ng bawat isa. Okay? Number 3, paano pa makikita ang humility? Be grateful. 'Di ba? Last Sunday, 'di ba, ang ating ministry song ay Thank you, Lord. Alam niyo po, habang binabasa ko po yung comment niyo na Thank you, Lord, alam mo yung sobrang nabibless ang puso ko kasi sabi ko sa Lord, ang dami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At di ba yung bridge po na sa Adonai, with a grateful heart, with a song of praise, alam mo yung with a grateful heart. Panginoon, meron ako isang puso na marunong tumanaw ng utang na loob sa iyo, and that is humility. Kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, tayo po ay tumatanaw sa Kanya ng utang na loob. Kapag ating pong sinusunod ang salita ng Panginoon, tayo po ay tumatanaw ng utang na loob sa Panginoon. At alam niyo ba, ang isang mananampalataya na walang grateful heart, hindi po siya makakalapit sa Panginoon. He cannot enter into the presence of God. Bakit po? Ang puso po ang isa sa mga unang tinitingnan ng ating Panginoon. Ano ba ang laman ng ating puso? Dapat grateful tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Because that is a sign of humility. Kung hindi ka marunong pasalamat, tsak na wala ka rin kapakumbabaan sa buhay mo. Tama po? Number 4, do not be afraid of mistakes. Huwag po tayong matakot na makagawa ng pagkakamali because we are not yet perfect. We are not perfect. Natural na magkamali tayo. Hindi man tayo perfecto. Kapag tayo nasa heaven na pagkasama na pa tayo ni Jesus, doon pa lang tayo magiging perfecto. Kapag ang katawang ito napalitan na po ng katawan na hindi nabubulok, doon pa lang tayo magkakaroon ng perfection. Pero as long as we are here in this world, na tayo po ay nasa corruptible body pa rin, hindi po tayo magkakaroon ng perfection. Although sa paningin ng Panginoon, perfecto tayo, pero pagdating po sa paningin ng mundo, we are not yet perfect. As sa paningin ng mga kapwa ating mananampalataya, hindi pa po tayo perfecto. Kaya nga, di ba sabi, wag mo akong tingnan. I am not yet perfect. Looking unto Jesus. He is the author and the perfecter of our faith. Ako bilang pastor, may kapintasan po ako. May kahinaan po ako. Madali akong magalit. Madali akong mayamot. Di ba? Baltikin. Ay, kahinaan ko yun eh. So, anong gagawin ninyo? Ay, unawain nyo ako, intindihin nyo ako, ipanalangin nyo ako. So, anong gagawain sa kahinaan ng mga kapatid? Let us pray for them. Sa pamamagitan po ng pananalangin natin sa harapan ng Panginoon, babaguhin po ng Panginoon ang imperfection na meron ang bawat isa. Anong meron sa buhay natin? Trial and error. 'Di ba? Gumawa ka, palpak. O di, ayusin mo na lang. Ganun talaga. Pero dapat po sa mga pagkakamali natin, tayo po ay natututo. 'Di ba? Ang isang babaeng nagbuntis ng walang ama, nagbuntis sa pagkadalaga, yung una, pwede mo siyang patawarin. Pero yung pangalawa, abay nakakaiyamot ka na. Pinangatluhan pa, lalo nakakaiyamot, 'di ba? So sa lahat po ng pagkakamali natin, dapat po tayo natututo. Okay? Kung nagkamali ka,
bumangon ka, tumayo ka, kunin mo kung anong lesson na makukuha mo sa pagkakamali na yon, at pagkatapos magsimula ka ulit kasama ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi po tayo tumatanggap na tayo ay nagkakamali, ang tawag ho doon kayabangan. And number 5, stop boasting and bragging. Tayo magyabang. Nagulat, di ba sabi ko kasi, nagulat nga ako kasi nagkaroon lang po ng picture yung aming esportibo nung ibebenta na ho namin. Sa loob po ng 5 taon, hindi man ako nakapag-picture na, alam mo yung nagdadrive ako sa esportibo, hindi man ako nakapag-picture. Wala, nakalimutan ko. Bakit po? Alam niyo kung bakit? Because in the kingdom of God, everything na pinapahalagahan ng mundo is normal. Di ba sabi ng Biblia, sa kaharian ni Haring Solomon, ang ginto ay parang bato. Normal, sinisipa-sipa, tinatapakan lang. Bakit mayaman? Mayaman po ang kingdom of God. Kaya kung tayo po'y totoo, meron kapakumbabaan, hindi po natin mapapansin ang mga material things, ang mga material na bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano lang yung makikita natin? Ang mukha ng Panginoon Kristo, ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun lang po makikita natin. So, stop boasting and bragging. Huwag po tayong magyabang. Huwag nating ipagyabang ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa halip, ang ipagyabang po natin ay ang Panginoon Kristo na nasa ating puso, ang banal na Espiritu na nasa ating buhay, ang mga himala na ginagawa ng Lord sa ating mga buhay, ang mga bagay natin naranasan sa harapan ng Panginoon. Amen. Next, number 6, be considerate. Kinakailangan po natin na alam mo yun, maging ano po tayo, maging, ko lang kung taga-considerate, kinakailangan po na magbigay po tayo ng konsiderasyon. Ano po? Kumbaga ay nagkamali siya, ay di, patawarin natin at bigyan po natin ng dahilan bakit siya nagkamali. Bakit po? Kung nagkamali ang ating kapwa sa atin, mas malaki pong pagkakamali ang ating nagawa sa harapan ng Panginoon. Ilang beses nga po tayo dapat na magpatawad? Pakitype nyo nga po. Ilang beses nga po tayo dapat na magpatawad sa mga tao na nakakasakit sa atin, sa mga tao na nambabaliwala sa atin? Ilan pong beses tayong pwede magpatawad? Salamat po sa mga nag-type. Tayo po ay inaalaw ng Panginoon na magpatawad ng 77. So that is 70 times 7. Ang hirap nun So, anong ibig sabihin ng Biblia? Huwag mo nang bilangin kung ilang beses ka nagpatawad. Basta magpatawad ka na magpatawad kasi yun yung tama. Yun yung halimbawa na iniwanan sa atin ng Panginoon Kristo. Lagi tayong magpatawad. Alam niyo po kung bakit? Hindi po tayo papatawarin ng Diyos Ama kung hindi po tayong papatawad sa lahat ng mga tao na nagkasala sa atin o nanakit sa atin. Okay? Number 7, stop seeking attention. Huwag po tayong magpapansin sa tao. Kay Lord lang po tayo magpapansin, kagaya po ng ginawa ni Sakeo. O di ba si Sakeo? Ang pandak-pandak niya, di ba? Pero anong ginawa niya? Siya po ay umakyat sa puno ng sikomoro para po siya mapansin ni Jesus. At hindi po siya nagkamali. Siya po ay napansin ni Jesus kasi siya lang po yung tanging tao na umakyat sa puno ng sikomoro. At di ba napag-aralan po natin na ang puno ng sikomoro ay matinik. Ibig sabihin kung aakit ang isang tao, doon mahirap pa siya umakyat kasi siya po ay makakatapak at makakahawak sa tinik. Pero si Sakeo, hindi po siya nagdalawang isip na umakyat para lang makita ang Panginoon Kristo. At alam niyo ba, hindi lang po siya napansin ni Jesus na, "Hay, Sakeo," hindi lang ganoon, kundi sabi ni Jesus, "Sakeo, Sakeo, bumaba ka. Ako'y tutuloy sa iyong bahay." O, diba? So, grabe. Nagpakumbaba si Sakeo sa harapan ng Panginoon, pero siya po'y inilift up ng Panginoon. Huwag po tayong magpapansin sa tao, kundi sa Diyos po tayo magpapansin. Pastora, paano akong papansin ng Panginoon? Tayo po ay mapapansin ng Panginoon kapag atin pong sinusunod ang kanyang mga salita. Ginagawa po natin ang lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi sa kanyang mga salita. Pastor, ang hirap naman, wala pong mahirap sa gusto. Kapag gusto po natin maraming paraan, kapag ayaw po natin maraming dahilan. Amen. Last, do not be judgmental.
Huwag po tayong basta-basta maghuhusga. Bakit po? Kasi sabi ng Biblia, sa panukat na ating isusukat sa ating kapwa, yun din po ang panukat na isusukat sa atin ng Panginoon. So, huwag mo sukatin ng kapwa mo. May mata ka, tumingin ka. May bibig ka, huwag ka na magsalita. Diba? May tainga ka, makinig ka na lang. So, hayaan po natin na ang Panginoon ang magbigay ng judgment. Ano po kasi, wala po tayong karapatan na humatol kasi tayo rin po mismo ay haharap sa hukuman ng Panginoon na tayo rin po mismo ay hahatulan. Kapag hindi po tayo humahatol, that is a sign of humility. Halimbawa, may nakita ka. May nakita ka isang kabataan sa church na ito, nabuntis. Nakita mo, buntis na. Hindi mo na naintindihan kung paano nabuntis. Tingnan mo na lang. Huwag mo na sabihin na, alam mo, nakita ko buntis para tapos ng ganitong kabataan. Sinong ama? Huwag nang ganun. Alam niyo po kung bakit? Nagiging chismosa po tayo. At ang pagiging chismosa po ay isang kasalanan. Ayaw po ng Panginoon yan. Okay? So, papaano mapapakita ng pagiging judgmental? Church, yun naman pala, magbubuntis naman pala ng walang ama. Judgmental. 'Di ba? So, ito po ay lagi po sinasabi sa amin ng aming ina. Ikaw ay may mata, tumingin ka na lamang. Huwag ka na magsasalita. Which is true. That time, hindi po Kristiyanong aking ina. Pero yung kanyang sinasabi pala, nasa Biblia. Ano po? So, ang 8 po na yan, ang mga dapat nating tandaan para po makita sa ating katauhan tayo po ng kapakumbaba. Babalikan ko po, ulitin ko po ulit. Number 1, we must have an open mind. Number 2, we must embrace our strength and weaknesses. 3, be grateful. Number 4, do not be afraid of mistakes. Number 5, stop boasting and bragging. Number 6, be considerate. Number 7, stop seeking attention. Number 8, do not be judgmental. Ano po? Kapag may mga pagkakataon, naramdaman mo, wala ka po ng mga bagay na ito, o nararamdaman mo na meron ka ng mga, nararamdaman mo na wala ka ng mga bagay na ito, hindi mo nakikita sa buhay mo ang 8 bagay na ito, anong gagawain? Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Mag-pray. Ano po? Dahil pag hindi po tayo nagpakumbaba, ang God's blessing po will just come and go. Darating po yan, madali rin pong aalis. So ano pong dapat natin gawin? We must be doers of the word. Sabi po ng Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So ano-ano po mga bagay na dapat nating gawin? Una, mamuhay po tayo ayon sa salita ng Panginoon. Kung ano pong sinasabi ng Biblia, gagawain natin, susundin natin kinakailangan pong isagawa natin ang mga salita ng Panginoon. Kung sinasabi po natin na tayo ay mga mananampalataya, tayo po yung mga tagasunod ni Kristo. Ano pa? Atin pong ia-apply sa buhay natin or isa sa buhay po natin ang salita ng Panginoon. Atin pong susundin ang lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Gagawin po natin lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano pong gagawin? Kinakailangan po ating magsaliksik. Saliksikin natin ang salita ng Panginoon tuwing kailan araw at gabi. At patuloy po tayong sumunod sa lahat ng ating mga narinig na itinuturo po sa atin. Amen. Now, bakit natin kailangan gawin ang sinasabi sa talataan na ito? Para pagpalain po tayo ng Panginoon. Kung hindi po natin gagawin at susundin ang sinasabi ng Biblia, wala pong pagpapala na darating sa ating buhay. Kahirapan po ang ating mararanasan. Because obedience is a great key to Christian growth. Gusto mong lumago,
kinakailangan mong sundin ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ang iyong naririnig at ang iyong nababasa. Okay? Ano magiging result kapag hindi po natin sinunod ang Word of God? So, ang magiging resulta po is failing to do God's Word. At kapag hindi po natin sinunod ang salita ng Panginoon, ang plano po at ang layunin ng Panginoon sa buhay natin ay hindi po natin magagawa. So ano pong ibig kong sabihin? Kapag ayaw po nating makinig at hindi po natin sinusunod ang salita ng Diyos, it is life and death issue. Ganito na po kasimple explanation. Kapag nakinig tayo at sumunod, at inilagay natin sa ating buhay ang salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan plus rewards. Kapag ayaw po nating makinig at sumunod, kapahamakan po ang ating pupuntahan. According to Matthew 7:13 and 14, alam niyo po yan, makipot daw po ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at konti lang ang dumadaan dito. Pero maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ibig sabihin, ang tao ang nagpapasya saan siya pupunta, saan po siya dadaan. Sa makipot at makitidadaan, may paghihirap, may pagtitiis, at may mga sakripisyo. Papawisan ka, magugutom, mauuhaw, mapapahiya, at makakaranas kang sigawan. Akala mo may kakulangan ka, pero akala mo lang yun. Dahil ito po ang pangako ng Panginoon, hindi niya po tayo pagkukulangin sa lahat ng ating mga pangailangan because God's grace is sufficient in us. Amen. We're complete because we have the Lord Jesus in us. Sabi po ni Jesus, maraming una na mahuhuli at maraming huli na mauuna. Bakit? Dahil ang progress po ay hindi automatic. Hindi po ibig sabihin na matanda ka na, matured ka na sa faith. No! Dahil ang totoong matured Christian, meron pong change of heart. Pakitype nyo nga po. Ang matured Christian, mayroong change of heart. Diba? Kaya nga po may awit tayo na, change my heart, oh God, make it ever true. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Ang ating puso ay mandaraya. Akala mo tama, akala mo okay na okay, para sa paningin pala ng Panginoon, puro mali, puro ekes ang meron sa puso natin. At kung ikaw at ako ay totoong malalim na ang pagkakilala sa Panginoon, meron pong makikitang pagbabago sa ating puso. At hindi lang po sa puso, magkakaroon dapat ng pagbabago maging sa ating buhay. So, paano maipapakita sa buhay natin ang Word of God? Showing the Word of God display our changed lives. Sabi po ni James, ipakita natin sa pamamagitan ng buhay natin ang salita ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng pagbabago ng ating mga buhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Anong gagawin? Umagwat po tayo sa gawaing makamundo. May mga kabataan ako nakikita, TikTok parang TikTok, TikTok ng TikTok. Hindi po yung gawain ng tagalangit. Wala pong nagtitiktok sa langit. Dahil ang ginagawa po sa langit ay pananalangin, pagsamba, pagpupuri, pagdakila sa Panginoon. Kailangan magkaroon ng pagbabago ang focus natin. Kailangan magkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Another is, our speech must be transformed. Kinakailangan po magkaroon ng pagbabago sa ating pananalita. Kapag tayo po ay nagsasalita, dapat po ay mayroong pag-ibig, dapat po ay mayroong pangunawa, dapat po ay mayroong pagmamahal, at lumalago po dapat ang pagmamahal na yan sa mga nangangailangan at sa mga kapatid natin sa loob ng iglesia.
Kung talagang anak po tayo ng Diyos, ang kanyang ugali, ang ugali po dapat ng Panginoon at pagmamahal ng Panginoon sa mga nangangailangan ay makita po sa bawat isa sa atin. At hindi po natin hahayaan na mapulyut, ma-infect, or mawasak po tayo ng mundo. Tandaan po natin, we must hear the word, do the word, and show the word. Para magawa po natin ang mga bagay na ito, kinakailangan po nating humingi ng tulong sa ating Panginoon. Bakit? Hindi po natin magagawa ang mga bagay na ito sa ating sariling kalakasan. Kailangan po natin ang tulong ng Panginoong Jesucristo at saka po ng banal na Espiritu. So ano gagawin natin? Humingi po tayo ng tulong sa kanila bawat umaga na tayo po'y lumalapit sa Panginoon. Amen. Sabi po ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung bibigyan po natin ng pansin ang salita, pagpapalain po tayo at iingatan ng ating Panginoon. Tayo po mag-pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa buhay ni Santiago. Nagbibigay sa amin Panginoon ng warning, O God, upang patuloy po kayong mamuhay na may kabanalan sa mundong ito. Salamat Panginoon dahil ipinapalala mo sa amin na kinakailangan namin na manahimik sa banal mong harapan. Kinakailangan namin, Lord, na magkaroon ng kapakumbabaan sa banal mong harapan. Patuloy mo kaming tulungan, Lord, na mamuhay nang naaayon sa iyong banal na kalooban. Kaming magkakapatid, Panginoon, na sama-sama sa gabing ito, O Diyos, patuloy mo kaming bigkisin ng iyong pagmamahal. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumapit na may kapakumbabaan sa banal mong harapan. Makita mo sa amin, Panginoon, ng pagbabago sa pamamagitan, Lord, ng pakikinig namin ng iyong mga salita, sa pamamagitan, Lord, ng pagkasagawa namin ng iyong mga salita, sa pamamagitan, Lord, ng pag-apply namin ng mga salita mo sa iyong mga buhay. Lord, hindi lang, Panginoon, mga tao ang mabless sa buhay namin, kundi ikaw din, Panginoon. Hayaan mo lang, Lord, na kapag tumingin sila sa buhay namin, makita nila, Panginoon, at papatunayan nila, Lord, na kami ay totoong citizens of heaven, kami ay totoong mga anak mo, O Diyos. Make us different from other people of this world, Panginoon. At hayaan mo lang, Lord, na ang buhay namin ay patuloy na lumapit sa iyo upang patuloy ito, Lord, maging perpekto. Hindi man sa paningin ng mundo, kundi sa paningin mo, aming Ama. Hayaan mo lang, Lord, na daanan namin ang makipot na pintuan at ang makitid na daan upang patuloy kami, Lord, na magbunga. Hayaan mo lang, Lord, na patuloy kami maging tapat sa iyo, God. Sa loob ng isang linggong darating, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. Samahan mo kami, aming Ama, patuloy mong itaas ang banal mong pangalan doon sa pinakamataas na dako ng buhay namin. Continue to teach us, O God, at makita nawa, Panginoon, ang mga tao sa paligid namin na iba ang buhay namin, na iba ang focus namin, na kapag nagsasalita kami, Panginoon, ay puno ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, na kapag nagsasalita kami, Panginoon, ay merong katalinuhan, na kapag nagsasalita kami, Panginoon, sila po ay lalakas at makakakuha sila, Panginoon, ng kalakasan sa mga salita na lumalabas sa aming labi. Hayaan mo lang, Lord, na mga salita mo ay maging salita namin, Panginoon, sapagkat, Lord, we are citizens of heaven. Ang maramdaman, Panginoon, ng mga tao sa paligid namin ay ang presensya mo, O God. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ang aming mga buhay nang sa ganun, Panginoon, sa pagpapalad na ilalagay mo sa buhay namin, O God, ito po ay dumaloy, Panginoon, sa mga tao sa aming paligid upang dakilain nila ang banal mong pangalan. Papurihan ka, aming Ama, at bigyan ka po ng karangalan at magpasalamat sila sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Bind us with your love, O God, every day. At ikaw ang patuloy na maluwalhati, madakila at maparangalan sa aming kalagitnaan. Thank you so much, O God. We bless your name. In Jesus' mighty name, we pray all these things. Amen.